You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. We are now in the second week of our series, and today we're going to talk about generous hearts. And our Bible scripture for this morning is found in Deuteronomy chapter 15, and we'll be reading the first 11 verses. Nasa Old Testament po yan, bandang unahan po yan. Yan po. If you're ready, let's read Deuteronomy chapter 15, verses 1 through 11. At the end of every 7 years, you shall grant a release, and this is the manner of the release. Every creditor shall release what he has lent to his neighbor. He shall not exact of his neighbor, his brother, because the Lord's release has been proclaimed. Of a foreigner you may exact it, but whatever of yours is with your brother you shall release. But there will be no poor among you, for the Lord will bless you in the land that the Lord your God is giving you for an inheritance to possess. If only you will strictly obey the voice of the Lord your God, being careful to do all this commandment that I command to you today. For the Lord your God will bless you, as he promised, and you shall lend to many nations, but you shall not borrow, and shall rule over many nations, but they shall not rule over you. If among you one of your brothers should become poor in any of your towns within your land that the Lord your God is giving you, you shall not harden your hearts or shut your hand against your poor brother, but you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. Take care lest there be an unworthy thought in your heart, and you shall say, the 7th year, the year of release is near, and your eye look grudgingly on your poor brother, and you give him nothing, and he cry to the Lord against you, and you be guilty of sin. You shall give to him freely, and your heart shall not be grudging when you give to him, because for this the Lord your God will bless you in all your work and all your what you undertake. And finally in verse 11, for there will be never cease to be poor in the land. Therefore I command you, you shall open wide your hand to your brother, to the needy and to the poor in your hand. This is the word of God to the people of God. May God bless his word. Let's pray. Panginoon, we thank you for your words, for your words are a source of life. And these very words are truth, and may we receive it as such. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. And today po, we are in the second week of our 3-week series entitled Love the City. And this series is all about loving the city. Pero how do we show that? No? Siyempre, papakita natin yan by honoring the Lord. How do we do that? By also being loving to our neighbors. So that's the general theme of this series. And this whole series is based on the book of Deuteronomy. Deuteronomy is one of the first 5 books in the Bible in the Old Testament. And Deuteronomy basically means the second law. Now, kung wala po kayo dito last week and miss the context of what this book was all about, no? This is about giving of the second law. Alam naman po natin yung first law were the 10 commandments. And ang nangyayari po rito, the Israelites, no, they were going around the desert for 40 years. Eto na. Tapos na po yung 40 years na paikot-ikot sila ron, and they were about to enter the promised land. At alam naman po natin na yung promised land o yung lupang pinangako, no, for their possession ng ating pong Panginoon ay yung Canaan. And they were about to enter this. Yung pong naunang generation, yung pong nandun na sila sa pangpang o sa gilid ng Canaan 40 years before, karamihan po, if not all of those people o yung mga nanay at tatay nila, no, mga pinsan o whatever, tito, no, nangamatay na po lahat yun. And therefore, this is a new generation. Yung mga bata pa po sila 40 years before, eto mga adults na sila. And they are about to enter the promised land. And therefore, this law was given by God through Moses
Dahil wala po silang kakayanan kung paano po nila pamunuan ang kanilang mga sarili. Imagine, parang bagong nasyon, binigyan ng independence, and all this time, they were, halimbawa po tayo, we were vassals of Spain and even America, tapos bigla tayong binigyan ng independence. Therefore, kailangan po natin ng mga guidelines para po pamunuan natin ang ating mga sarili. Yun po yung sitwasyon na to. Yung pong Deuteronomy are sets of rules and guidelines for the Israelites before they enter the promised land, before they start this new life of theirs, occupying the promised land. And today, or last week, kung nandito po kayo last week, alam naman po natin na ang ating pong pinag-usapan ay yung compassionate heart ni God. Nakita po natin doon ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya po tayo pwedeng magmahal at magmalasakit, magpakita po ng malasakit sa ating kapwa dahil ang ating pong Diyos mismo ang naunang nagpakita nun. Hindi po tayo kamahal-mahal, no? Pero minahal niya tayo in that while we were sinners, Christ died for us. Ang puso niya para sa lahat, hindi lang para sa iilan, tulad ng paniwala ng iba na namatay lang po ang si Kristo para doon sa maniniwala sa Kanya. Kahit po yung nag-reject sa Panginoon ay Kanyang minahal at namatay siya para doon. Kaya lang po, kaya sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 10, si Apostol Pablo po ito, no, sabi niya, they perish because they refuse to love the truth and so be saved. Sadly, kaya ang ating pong Panginoon ay naiyak, no, nung nakita niya yung Jerusalem bago siya pumasok sa Jerusalem in the New Testament. He grieved over Jerusalem. Dahil alam niya, mamamatay na siya that week, but he saw Jerusalem and he grieved because not all of them will be saved. Not all of them or some of them refuse to obey Him and thus perish. Yun po yung sinasabi ng Scripture. Hindi po namatay ang Panginoon para sa iilan lang, kundi namatay siya para sa lahat. Binigyan niya po tayo ng free will. Tama? No? Meron siyang batas. Pero nasa atin pa rin po kung susunod tayo o hindi. So yun po yung konteksto po nun. And today, ang makikita naman po natin or ang pag-uusapan po natin, generous hearts. Generous hearts. At ito pong mensaheng ito ay para po sa ating lahat. Ito po yung pagpapakita natin ng malasakit sa ating pong kapwa. Now, iset up ko lang po, no, kung ano po yung inuutos dito dun sa ating pong binasa, Deuteronomy chapter 15. Dahil makikita po natin dito, ang konteksto po nito, and most of it is only applicable. Only applicable. Take note, ha? Most of them are only applicable to that generation. Some of them are not practical today. Practical lang po siya nung mga panahon na yon. Pero marami pa rin po tayong mapupulot dito in today's context. Siyempre, nagbago na po yung panahon at saka mga Israelites yun. And very radical po yung kanilang inuutos. Tulad po ng sa ating nabasa, no? Kasi sabi rito, at the end of every 7 years, verse 1, you shall grant a release. Tapos sinabi niya rito, no, ganito yung paraan kung paano kayo mag-grant ng release. Yung tinatawag pong release dito ay kung merong nagpautang ka, meron kang tinulungan kasi nangangailangan, pinautang mo. Pero sabi rito, no, ito yung alituntunin o yung guidelines sa kanila. Pagdating ng ika-7 taon, at meron pa siyang outstanding balance dun sa utang niya sa'yo, dahil may matinding pangangailangan siya, i-release mo siya dun sa utang. Na halimbawa, sino dito ang may pautang, di ba? Meron kang lending company, naku, pastor, mahirap sundin yan. Kaya nga yung iba rito, hindi practical, no? Yung mga makikita po natin dito. Pero ito po yung inuutos. So yung naman pong, siguro yung may utang sa atin, huwag na kayong magtaas ng kamay, sana all, di ba? Isipin natin, sana hanggang ngayon, applicable pa rin yun. Now, depende ang sinasabi po rito ay ang tinitignan po ng Diyos ay yung condition po ng puso natin. At ang sinasabi ritong pautangin mo o tulungan mo ay yung merong matinding pangangailangan. Hindi po ito yung, halimbawa, yung neighbor po natin
ay nawalan ng bahay, wala nang kakainin, wala nang makain, no? Wala siyang trabaho dahil winaldas niya yung pera niya kakasugal, hindi po yun. Karapat dapat po bang tulungan yun? Baka mamaya mas lalo po natin siyang ipagkakanulo dahil baka babalik lang yun sa kanyang bisyo. O isang taong winaldas niya ang kanyang pera kasi gumagamit ng bawal na gamot, binigyan mo pa ng pera, anong gagawin mo? Baka ibili niya pa ng pinautang mo, baka ipambili niya pa ng bawal na gamot yun. Pero pwede po nating pag-pray na lang nun. Ang konteksto po nito kasi papasok sila dun sa promised land. At sinasabi ng Diyos dito, no? Sinasabi niya, malinaw po yung kanyang sinabi sa verse 4. And the Lord says, but there will be no poor among you. In other words, ang nais po, ang puso po ng ating Panginoon para sa kanila, and I believe para sa atin din po ito, no? Wala pong magiging mahirap sa atin. Walang magiging mahirap sa kanila at wala rin pong magiging mahirap sa atin. Yan po ang puso ng Panginoon. Every one of us, ang desire po ng ating Panginoon ay maging prosperous. Wala pong naghihirap sa atin. Mamaya, tatanungin siguro ninyo, bakit po meron pang mahirap? It's the same thing na yung ating pong pinag-usapan last week. Ang desire po ng ating Panginoon ay lahat po tayo ay maligtas. But sadly, nagbigay siya ng mga commandments. Sabi niya, sundin nyo to. At pag sinunod nyo to, walang magiging mahirap sa inyo. Yun po yung sinabi niya rito, no? If you obey this. Pero sinabi niya rin sa atin, no? If you obey my commandments, lahat kayo maliligtas. But sadly, alam po ng Panginoon, hindi po lahat ay maniniwala sa Kanya. Some of them will reject. Like Judas, inireject niya si Jesus, di po ba? Pero yung nais ng Panginoon, sayang sa akin, anak, kailangan kita, no, na maging makasama mo ko. But the scripture says, it's very clear, unequivocally and emphatically, not everyone will be saved. At marami pong scripture that attests to that. If you believe otherwise, that's your belief. But anyway, balik po tayo sa ating paksa, no? Nais po ng Panginoon, lahat, wala pong naghihirap. Pero may konteksto po ito, bakit meron pa rin mahirap? Baka maling desisyon, baka may kasalanan, or maybe sometimes the Lord uses your suffering, because yung paghihirap, let's face it, it's also a form of suffering. Baka merong gagawin si Lord para pag nahigitan mo to, no? Then, eto, nakabangon ka, magiging testimony ka at mag-glorify po ang ating Panginoon. It's always about the glory of God. It's not about you, it's not about us, it's always the God, our God, who is to be glorified. So yun po, no? Sabi niya, pagdating ng ikapitong taon, i-release mo na siya. Now, siguro mahirap pong tanggapin sa atin yun, no? Yun namang sigurong may utang, nagbubunyi. Oh, yan, sarap sana all, no? Meron din pong kinalaman to dun sa kondisyon nung puso, nung umuutang. At sinasabi po rito yung matinding pangangailangan. Halimbawa po, example ng matinding pangangailangan, isang babae na byuda, namatay po yung kanyang husband. At wala po siyang pamamaraan para sa kanyang kabuhayan. That's an example here ng matinding pangangailangan na kailangan natin siyang tulungan, pahiramin. Or halimbawa, isang pamilya nasunugan, lahat ng kabuhayan nila ay nawala. And therefore, para makabangon sila, kailangan nilang mangutang. Yun po yung mga examples dito na karapat dapat pautangin. Now, siguro tatanungin ninyo, bakit sinasabi po rito ay pahiramin? Hindi po kaya ibigay na lang. It is better to give than to receive, di po ba? Pero maliwanag po rito, ang sinasabi po ng ating Panginoon, no, you shall lend. You shall lend. In verse 7, there shall be, or in verse 4, there shall be no poor among you, sabi niya, there will be no poor among you, for the Lord will bless you in the land of the Lord your God is giving you for an inheritance. But the scripture says, you shall lend. Bakit nagpapautang? Bakit hindi na lang sinabi ni God, bibigay mo? Alam niyo po, ang reason dito, and I agree with some scholars who have studied the scripture, hindi po ba parang meron pang dignity preserved pag pinuutang mo? Kaysa dinole out mo lang freely.
Parang isang pulube, binigay mo, no? Parang ang tingin mo sa kanya, kawawa ka naman, wag mo nang bayaran. Pero ito rin po, palagay ko, no, ang nais ng Panginoon dito. Pag ikaw ay nagpautang dahil tinulungan mo ang iyong kapwa, dahil meron siyang matinding pangangailangan, wala nang makain, wala na siyang kamag-anak, nag-iisa siya, o kaya naiwang ulilang lubos, no? Namatay yung kanyang mga parents, yun po yung mga extra, o yung mga sitwasyon na sinasabi po rito, no? Pag ikaw ay nagpautang o tumulong sa pagpapautang, wag mo nang expectin na mababayaran pa niya or dahil meron pong possibility na hindi niya nang babayaran. And that is why nandito rin po yung sinasabi nilang sabbatical year. Every 7 years, there should be a release. At yung release pong ito, pati release sa trabaho. In other words, magpapahinga po sila. So kung meron kang trabaho, wag ka muna magtrabaho for 1 year. Yun po yung year of release. And the reason for that is, ang tawag nga rito, sabbatical year, magpapahinga po lahat. Tulad po ng sinabi ni EJ kanina, no? Sabi niya, yung mga tupa, hindi naman sila mga dam. It shows that they are dependent. And same way, pag sinabi pong tayo yung mga tupa, our God desires for us to be totally dependent on Him and recognize Him. At hindi lamang po yun yung reason, no, kung bakit tayo po ay hinahambing bilang mga tupa, to show dependence on the one true source who is God, but it also honors Him when we depend for our needs from the Lord. So balik po tayo sa ating pinag-uusapan, no? Yung puso po natin, wag mo na expect na mabayaran niya to, pero siyempre, kung ikaw naman ang pinautang, wag mo namang sabihin o wag mo namang samantalahin yung tumulong sa'yo na alam ko na, malapit na yung 7th year, uutang ako rito, 1 taon na lang. Tapos, parang pinagsamantalan mo yung pwedeng tumulong sa'yo, hindi dapat ganun yung puso natin. No? Ang puso pa rin natin at ang desire natin dito, no, yung mga mangangailangan naman, ay yung desire nila na bayaran pa rin ng buo. It's like, bakit natin iisahan din yung tumulong sa atin? Parang kakagatin mo ba yung nagpapakain sa'yo, no? Sabi nga, no? Ba't mo kakagatin yung nagpapakain sa'yo? Tinulungan ka na nga eh. So again, it's mutual, no? Yung desire natin tulungan at magmalasakit dahil merong matindi at legit na pangailangan yung ating kapwa. At the same time, yun namang tinulungan, nandun yung desire natin na ibalik. Dahil tayo mga Pilipino, let's face it, tayo ay merong utang na loob, di ba? Yung utang na loob daw ay hindi pwedeng, ay isang utang na hindi pwedeng bayaran. Habang buhay mong tatanawin yun dun sa tumulong sa'yo. Anyhow, yun po yung prinsipyo. And therefore, ito po yung tension. Because it says here in verse sabi rito, no, verse 9, it says here, take care lest there be unworthy thought. So mag-ingat kayo. Baka ganito ang isipin ninyo. At mag-isip kayo ng hindi kanais-nais o kaaya-aya, unworthy thought in your heart. Because the 7th year, the year of release is near, and your eye look grudgingly on your poor brother, and you give him nothing, and he cry out to the Lord against you, and you be guilty of sin. In other words, sinasabi po rito ng ating scripture, ay baka mag-ingat daw tayo na tumutulong sa ating kapwa dahil iisipin natin at magkikwenta tayo, nako, malapit na yung sabbatical year. Ang laki pa ng utang niya dahil hindi niya hinuhulugan niya, no? Ay magkaroon tayo ng unworthy thoughts sa ating pong isip at puso at magkwenta tayo. At ang kinikwento natin dito ay mabawi natin yung ating pinautang, hindi daw dapat tayo ganun. Now, halimbawa po, no, let's be practical today, no? Kung i-apply po natin ito, of course, hindi siya practical ngayon, no? Pero halimbawa lang po. At nandun po tayo doon sa sitwasyon na tumulong tayo, pero nakikita natin yung ating pong tinulungan ay walang kakayanan na bayaran ka. Halimbawa, binabayaran niya tapos talagang hindi niya kaya. At pumasok po sa ating isipan na, teka muna, parang ang sama na ng tingin natin sa kanya. So that's the unworthy thought. And therefore, sabi nga doon sa ating verse, no,
God loves a cheerful giver. Natutuwa po ang Panginoon na bukal sa atin din, no, yung ating pagtulong sa ating kapwa, although that's not the application of the verse, pero the same principle applies. Pag dumating dun sa point, ikaw ang tumulong, pero hindi mo maiwasang kinekwenta mo eh. May aray sa'yo eh. So, nagkasala ka na ba no? Ang sinasabi niya rito, bago ka magkasala, no? Ito yung dapat po nating disposisyon o i-consider. Yun po yung makikita natin, tatlong bagay. In fact, yung tatlong bagay na yun ay pinorma ko bilang tatlong katanungan. Kung tayo po ay dumating dun sa point na parang nagkikwenta na tayo. So, bago ko po natin tignan yung tatlong katanungan na yun na ating pong sasagutin pag nandun na po tayo dun sa ganung klase sitwasyon, kwentuhan lang po tayo, as I usually like, no? Sino po mahilig ng kwentuhan? I'd like to share this story about a boy. This boy, mahilig siyang sa mga kotse. Tapos nakita niya, nakaparada, Lamborghini Murcielago. No? Yan po yung Lamborghini Murcielago. So hinahangaan niya yung Lamborghini. So nakatingin siya dun sa bintana, tinitignan niya yung features. Tapos nandun yung may-ari. Tapos natatawa yung may-ari, no? Tapos, I see na ina-admire mo yung sasakyan ko. Tapos, nagkwentuhan sila, sabi nung bata, mahilig po kasi ako sa kotse. So, ang ganda-ganda naman po ng kotse. So, usap-usap. Tapos, nag-isip yung bata, sabi niya, magkano po ba ang bili niyo dito sa kotse? At sabi nung mama, natawa siya, no? Sabi ko na nga ba, itatanong mo yan, alam mo ba, wala akong binayaran para maging kotse ko yan, sabi niya. So, nagulat yung bata. Wala, libre, oo. Dahil yung kotseng yan ay niregalo lang sa akin ng aking kuya. Tapos sabi ng bata, sana all. I wish, sabi niya. Tapos natahimik siya. Natawa yung mama, yung may-ari, sabi niya, alam ko na sasabihin mo. I wish na meron kang kuya na magbibigay sa iyo ng kotse, no? Sabi ng bata, ay hindi po. I wish na ako yung kuya na magbibigay sa aking kapatid. Kasi meron akong kapatid, baldado po siya eh. Ang dami kong gustong gawin para sa kanya. So, siguro, before we heard the conclusion, how many of us, magpakatotoo po tayo pero wag na kayong magtaas ng kamay. Hindi po ba parang ganon yung ating wish? Sana meron akong kuyang ganon. Ilan po sa atin na nag-isip na sana ako yung kuya na magbibigay ng kotse sa aking kapatid dahil may pangangailangan siya. Wala, isipan lang po yan, no? Connected dun sa ating pong pinag-uusapan at pag-uusapan sa umagang ito. Another story, hindi pa po dyan nagtatapos. Iko-contrast ko naman yung istorya ng bata dito sa istorya ng isang mayamang kuripot. Meron po ba kayong kilalang ganyan? Huwag na kayong magtaas ng kamay. Tignan mo yung katabi mo. Hindi po yan ang pinag-uusapan natin. Mayamang kuripot, no? One day, ito pong mayaman, bilyonaryo. Tapos lumapit yung mga nagpa-fundraising kasi may charity event sila, no? May charity event. So sabi nila, boss, na dito sa record namin, bagamat napakayaman ninyo, pero ni isang beses hindi pa po kayo tumulong sa isang fundraising event. Tama po ba? Nairita yung mayamang kuripot, no? Ito. Sabi niya, nandiyan ba sa record ninyo na meron akong nanay na iniwan na walang kapera-pera nung namatay yung tatay ko? Nandiyan ba sa record ninyo? Nandiyan ba sa record ninyo na meron akong isang kuya na baldado, walang trabaho, hindi niya mapakain yung sarili niya? Meron bang sa record ninyo? Sabi niya, no? Meron ba? Pakita niyo sa akin sa record ninyo, nandiyan ba na meron akong kapatid na babae ay iniwan ng kanyang asawa tapos ang liliit pa ng anak ay halos wala na sila makain? Nandiyan ba sa record ninyo? Sabi ng mga nagpa-fundraising, boss, wala po eh. Oh, kung sila hindi ko tinulungan, kayo pa kaya? So what's the story? Sino ba tayo dito sa dalawang example na to? Tayo ba yung mayamang kuripot?
yaman-yaman, pero yung sariling kamag-anak hindi tinulungan, o yung tulad po ng bata na hindi niya iniisip yung sarili niya, kundi ang iniisip niya na makatulong sa kanyang kapwa o lalong-lalo na sa kanyang kapatid. So again, ipark niyo lamang po yung dalawang story yan dahil pag-uusapan po natin yung tatlong katanungan. Pag nando na tayo sa sitwasyon, eto na, parang nagkikwenta na tayo bago natin tulungan ng ating kapwa, itanong po natin ang tatlong katanungan na to para po sa atin at makikita po natin ito sa ating pong binasa, Deuteronomy chapter 15. We're talking about generous hearts. How can we become a generous giver or have a generous heart? Kung yung compassionate heart ni God, ito naman yung ating generous heart, handang tumulong sa ating pong kapwa. Ito po yung unang question. Pag nandun na kayo sa sitwasyon na yun, nagkikwenta na kayo, medyo mabigat na, do I believe that I am a potential means to be God's blessing to somebody else? Yan po yung itanong natin, no? Naniniwala ba ako na pwede akong maging example, no? Example ng ating Panginoon dahil sa aking pagtulong o dahil dito sa opportunity na ito na matulungan ko ang aking kapwa na meron pong matinding pangangailangan. Yan po yung unang itanong natin, no? Unang katanungan. Deuteronomy chapter 15 verse 2, yung second verse, sabi rito, and this is the manner of release. Every creditor shall release what he has lent to his neighbor. He shall not exact. In other words, wag niyang singilin pagdating nung 7th year of his neighbor, his brother, because the Lord's release has been proclaimed. Of course, practically speaking, hindi na po makatotohanan ito, no, in today's age, no. Pero the principle is there. In other words, pag tayo po ay magpautang po tayo not grudgingly, wala pong aray o wala pong pagdadalawang isip sa atin. And therefore, how nice it is to think na pag nagpautang ka ay hindi mo ina-expect na kahit hindi niya mabayaran, kung sakali lang. At yun namang pinautang ay ang mindset niya, gustong-gusto kong bayaran ito at gagawin ko lahat dahil sa kabutihan ng mamang ito ay bayaran ko dahil hulog siya ng Diyos. That's the question that I am sharing to us today. May potential ka, no? Pag yung iyong tinulungan, may potential ka na makita niyang isa kang hulog ng langit. In other words, nakikita sa'yo, no? Yung kabaitan at yung generosity ng ating pong Panginoon, ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Di po ba? So, nandun yung opportunity na maging hulog ka ng langit para sa Kanya. And it's the same idea na sinabi ni Paul in 2 Corinthians chapter 9, verse 12. Sabi niya rito, no, for the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but it is also overflowing in many thanksgivings to God. What Paul is saying here, no, mahirap yung ministry, mahirap yung ipahiram mo lahat ng iyong oras, or even ibigay mo ang lahat ng iyong talento, no? Pero si Paul dito, no, when they were establishing and planting these churches, napakahirap po. Nahirapan po siya physically and even emotionally. Pero sabi niya, no, ito yung galak na nararamdaman niya sa puso niya, no? It's not only supplying the needs of the needy, for the saints, no, but it is also overflowing in many thanksgiving to God. Dahil nakikita niya yung galak na nakita niya sa mga mukha ng mga natulungan, at hindi lang nakita yung pagmamalasakit ni Paul, pero higit sa lahat ang nakita po nila, no, yung Diyos na pinagmamalaki ni Paul. Nakita na, na-glorify si Lord. Na-glorify po ang ating Panginoon. So again, nandun yung opportunity natin. Bago tayo magkwenta, tutulungan ko ba to? No? Baka hindi na makabayad to. Again, nandun yung itanong mo sa sarili mo, ano ba to? Ministry moment ba to na maipagmamalaki ko si Lord? At ang mag-glorify niya. Sometimes meron po tayong mga pinahiram na parang walang utang na loob, no?
Parang walang utang, hindi ka man lang pinasalamatan, binayaran ka, okay, quits na tayo. Parang nagmamalaki pa, no? Pero wag po nating hanapin yung mga ganong klaseng reaction kasi hindi po pare-parehas ang mga tao. Pero sana, kung kayo naman po yung tinulungan, ay magpakita rin po tayo ng ating pong gratitude sa Kanya. Now, there was another moment in Paul's life, no? Talagang hirap na siya. Tapos, in 2 Corinthians chapter 7 verse 6, nasabi niya to, no? It's one of my favorite verses kasi sabi niya, but God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus. Now, ito, merong po moment doon sa ministry ni Paul, hirap na siya. Physically, hindi naman siya na-discourage, pero hirap na siya dahil ang daming trabaho. Tapos nakita niya itong si Titus, nakasama niya sa ministry, ay parang, uy, hulog ka ng langit. In other words, ang naisip ni Paul, thank you Lord na pinadala mo si Titus. Hindi niya pinadala ang isang anghel para tumulong kay Paul, pero ang pinadala niya na isang tao. Ano kaya, no? Meron kang kaibigan o kaya kasama natin sa church, nabalitaan mo, emergency na hospital. Ano ba naman yung naka-receive siya ng tawag? No? Imagine na lang natin, no, yung comfort, kahit na isang munting tawag o kaya dinalaw mo, ano kaya yung naidudulot nun na saya at comfort dun sa taong yon? Minsan, ako po, no, ating gabi na, minsan, madaling araw na, biglang nagigising ako kasi yung cellphone ko, biglang umiilaw. Nagigising pag umiilaw yung cellphone. Tapos nakikita ko, and I don't mind, and I appreciate it, no? Kahit na wala akong pangailangan at that time, pero sabi niya, Pastor, pinag-pray po kita. No, that gives me great comfort at saya, no? Hindi ko naisip na ginising pa ako nito para lang doon sabihin sa akin. Hindi, na-appreciate po natin. No? So, how gratifying it is to know na nagiging parang conduit o kaya source ka ng comfort sa iba at ang nag-glorify po ang ating pong Panginoon. So again, bago po tayo mag-isip na magdalawang isip, kaya niya ba akong bayaran, magkwenta tayo, isipin po natin baka opportunity ito para makita o mapagmalaki ko o mag-glorify ang Panginoon sa aking munting pagtulong sa taong ito. Now, yung question number 2, ay ito, no? Do I believe that whatever I own, lahat ng aking pagmamay-ari, no? Not only our finances, but including any resources, yung oras ko, yung aking gifts, yung abilidad ko, do I really believe that whatever I own is not I own, I really do not own but God? Siguro alam natin to in principle dahil si God naman lang may-ari ng lahat. Tama po ba, no? Including yung kakayanan natin na para mag-produce ng wealth. Hindi yan dahil magaling kang businessman kung bakit namamayagpag yung negosyo mo, kundi inalaw ni God yun. He is the source of everything that we have. Again, kay Paul, no, nakita natin dito, 2 Corinthians chapter 9, verse 11, you will be enriched in every way to be generous. Now, nung narinig ko po ito, no, first time, years ago, nung narinig ko, sabi ko, this is very radical. Talagang tumaba yung puso ko rito, no, kasi ang desire talaga ni God ay pagyamanin at payamanin tayo, maging prosperous po tayo sa ating pong buhay. Pero siguro, knowing that, kaya po nagniningning yung ating mga mata, no? Okay, Lord, payamanin mo ko, no? Yung kagad ang iniisip natin, Lord, dagdagan mo yung zero. So, aking bank account, hindi maging zero, kundi dagdagan yung zero dun sa 1,000 pesos sa bank account mo. Dagdagan mo pa ng 10 zero. Ganun tayo, Lord, i-expand mo pang aking negosyo, bigyan mo ako ng maraming customer. Ganun kagad yung naisip natin. Hindi po yun yung layunin ng Panginoon. Kung bakit po niya tayo gustong maging sufisyente sa lahat ng bagay at walang maging mahirap po sa atin. Dahil dito po sabi niya, you will be enriched in every way to be generous para maging bukas palad din po tayo pag tayo po ay naging prosperous. Yun po yung tanging layunin. And maybe siguro nag-isip ka, kaya siguro ako hindi pinapayaman ni Lord kasi alam niya kuripot ako. Di ba? Baka ganun. Baka, wag naman sana, no? Kaya tignan mo uli yung katabi mo, hindi yan kuripot, generous yan. At sinabi rito, in every way, hindi lang po sa ating pananalapi, pati sa ating oras. Tignan mo yung katabi mo, baka walang tao dyan. Bakit may empty chair?
Baka busy lang si kumare o si kumpadre, no? Kaya siya wala rito. Pero we can be generous even through our time, our talents, our service. It's not because magaling tayo. Yung iba kasi, no, nagsaserve, pero pakita, no, para makita siya. Wag po tayong ganun. Basa ng Bible, ang daming pinag-aaralan, pero anong ginagawa? Hindi nakikita sa pamumuhay, nakikipag-away. Ginagawang debate ang lahat. Hindi nakikita sa iyo ang Diyos. Ang nakikita sa iyo, tulad ni Satanas, ginagamit niya yung scripture para ipakita mo o pagyabang mo na may alam ka. Ang sabi nga ng Panginoon, lahat ng mga bagay na yan na pinapahalagaan ng mundo is like filthy rags. And this will produce thanksgiving. We can be generous to others and it will produce thanksgiving. Not only thanksgiving sa atin, wag po nating i-desire na laging tumataba yung puso mo, iaangat ka niya. Hindi, para lahat po ito sa ating Panginoon. Now, naalala ko tuloy, no? True story. Kwentuhan po ulit tayo. Isang pastor, minister, no? Yung asawa niya, nabasa ko lang po ito sa internet, but it's a true story. Nagkikwenta sila, sabi niya, alam niyo po ba yung libre lang ang mangarap? Sino dito ang madalas na mangarap? Libre lang naman kasi, di ba, Kuya Ronnie, no? Ako rin, ganyan libre lang mangarap. So itong pastor na to, tsaka yung asawa niya, nangangarap. Sabi nila, ano kaya, makapagbigay tayo ng $1 million. Parang layo sa pangarap nila, parang imposible, pero sabi nila, ano kaya, makapagbigay tayo ng $1 million sa mga nangangailangan, sa mga charity events, makapag-build ng church, in discipleship and all that jazz. No? So, ang ginawa nila, natatawa nga sila, ginawa nilang statement. Kahit nasa loob-loob nila, posibleng mangyari. Pero alam niyo po ba nangyari? Ang mag-asawang ito, nakapagsulat ng libro. Tapos yung libro naging bestseller. Kumita ng magkano kaya? Hulaan nyo, $1 million. Now, iba yung sinasabi natin sa gawa. Baka pag nandun na, hindi natin magawa. Pero ano kaya ang ginawa ng mag-asawang ito? Wala po ni isang $5 to, no? Wala po na isang penny ay tinira, binigay po nilang lahat. Binigay po nilang lahat. Sana all, no? Sana tayo pong lahat ay ganun. Natatawa rin nga ako sa isang kwento na naman. Marami po akong kwento ngayon, no? Isang kwento na naman, pero ito po ay comedy. Hindi po naman totoo, no? Tayo po, di ba, sinasabi ng scripture ng ating pong Panginoon ay may inihandang mansyon para sa atin. Alam niyo po ba yun? No? In my Father's house are many mansions or rooms pa nga yung ibang translation. So itong si Ambo, tabagin na lang natin Ambo, wala naman siguro may pangalan na Ambo rito. No? So ito si Ambo, namatay. Pero save si Ambo kasi nakasulat yung kanyang pangalan doon sa Book of Life. So, nasa langit na siya, no? Nakipag-appointment siya kay Peter. Tapos sabi niya, San Pedro, saan po ba dito yung aking mansyon? So ang ginawa ni Peter, binuksan niya yung libro. Tapos sabi niya, teka, check ko muna, Ambo, kung nandito pangalan mo. Ambo, o nga, ito yung address O kasamahan kita. So sinamahan ni San Pedro si Ambo. Lakad sila, no? Lakad. Tapos, masaya si Ambo kasi nakikita niya yung streets of gold. Kasi yun ang description sa langit, streets of gold, no? Ginto. Lalakad sila, masaya siya. Tapos, lakad-lakad. Tapos wala nang streets of gold. Medyo, sabi niya, ano kaya ito? Wala nang streets of gold, Tapos lakad-lakad. Tapos ang nakita niyang bahay, ganyan. Tapos sabi niya, teka muna. San Pablo. Di ba sabi, may mga mansion daw lahat ng mga saved. Tapos sabi ni Peter, no? Sabi ni Peter sa kanya, teka, yan lang yung nakayanan nung inambag mo Di ba? We think that we are generous, pero baka masurpresa po tayo dahil dun sa ating ambag, ganyan lang yung ating madatnan. Of course, it's not a true story, it's just an imagination. Pero base doon sa kwentong yan, parang may katotohanan, no? Iniisip ko, napakaraming tao na mayayaman dito, pero mahirap sa langit. At napakaraming mahirap dito, pero mayaman sa langit. Just imagine that thought. No? Wala naman siyempre mahirap sa langit, no? Pero baka hindi tayo pantay-pantay pag kinikwenta na yung ano yung reward mo. Because the Bible says, lahat po tayo ay haharap muli
sa judgment seat of Christ at huhusgahan po tayo uli. Huhusgahan po tayo na hindi dahil matapon sa impyerno, kundi huhusgahan po tayo kung ano ang ginawa mo. Paano mo in-steward ang iyong kayamanan, ang iyong talento dito. Tetestingin pa nga yan eh. Tapos, kikwenta niya, eto lang ang reward mo, Ambo. Ito ang reward mo, Rael. Ito ang reward mo, Kuya Richard, no? So, depende. Merong gantimpala nag-aantay sa atin. Pero siyempre, hindi naman yung gantimpala ang focus natin. Pero how comforting it is, no? Whenever we become a source of help sa ating pumakapang nangangailangan, ay parang nag-iimpok din tayo sa langit. Dahil yung sinabi ni St. Peter, San Pablo, sabi niya, do not accumulate for yourselves treasures here on earth where moths and rust can eat away, but instead focus on the spiritual things, those things that are above. Yun po yung sinabi niya sa atin. Si Corrie ten Boom, isa pong Holocaust survivor nung pong World War II, no? Sabi niya, I have held many things in my hands and I have lost them all. But whatever I have placed in the hands of God, I still possess. Think about that statement, no? Ang dami kong hinawakan, no? Yumaman actually si Corrie ten Boom pagkatapos ng World War II kasi naging resource speaker siya, nagsulat siya ng mga libro. He became a source of comfort to everyone who underwent the Holocaust and survived. Pero sabi niya, ang dami kong mga hinawakan dito sa mundo pero nawala lahat. Pero yung mga bagay na nilagay ko sa kamay ng ating Panginoon hanggang ngayon nasa akin pa rin. And I believe the next moment na minulat ni Corrie ten Boom ang kanyang mga mata para maharap ang ating Panginoon, nakita niya lahat yung mga possessions niya na nilagay sa pangalan ng ating Panginoon. And again, reminder, bakit po? Hindi po dahil malapit na yung lunch, no, yung mga nagugutom diyan, bakit may French fries dito? Another story. Sabi ko sa inyo, marami akong baang na story eh. May isang tatay, no? Tapos yung anak niya mahilig sa French fries na patatas. Meron bang French fries na hindi patatas? No? May nagsabi sa akin, anong gusto mo? French fries na patatas. But anyway, mahilig yung anak niya sa French fries, so bilis siya. Lagi niyang binibili yung anak niya. Tapos, tulad ng mga tatay, sino yung mga tatay na ganito? No? Pag binigay mo na yung French fries doon sa anak mo, kukuha ka ng isa para tikman. Di ba? Pero imagine, itong batang ito, biglang tinapik niya yung kamay ng kanyang tatay. Uy, akin yan. O, anong iisipin mo bilang tatay, pwedeng turuan mo na leksyon, di dyan ba? Alam akong bumili nun, pwede ko nang hindi siya ibili. Pero baka matatawa ka, hindi alam ng anak ko na sa akin galing yung French fries. No? Pero minsan, ganun din po tayo. No? We deny everything from God, we withhold everything from God, pero hindi natin alam, galing din naman sa Kanya yun eh. Ang iniisip po natin, ito'y galing sa atin. Pero hindi po natin iniisip na siya po ang nagbigay ng lahat, including our loved ones, people that we enjoy. No? Anyway, ito yung pangatlong katanungan, and I will end momentarily. Do I believe ultimately that I will be rewarded for this act of service? Kung napunta ka doon sa sitwasyon na nagkikwenta ka na bago ka tumulong, isipin mo rin, ito yung pangatlong question na sabi mo, naniniwala ba ako, no, sa aking pagtulong, kahit hindi ko mabawi ito, ay merong reward na nag-aantay sa akin dahil sa aking pagtulong. Hindi lang sa nakita o napagmalaki ko ang Diyos, at hindi lang nire-recognize ko na sa Kanya lahat galing ito, kundi alam ko, nag-iimpok ako sa langit at merong reward na nag-aantay sa akin. Deuteronomy 15:4, no, sabi rito, but there will be no poor among you. Yan po yung nais ng Panginoon. Wala pong mahirap ni isa sa atin. For the Lord will bless you in the land that the Lord your God is giving you for an inheritance to possess. Inheritance. There shall be no poor. What the Lord is saying here, if you follow these commandments, if you follow these rules, these guidelines, pagpasok nyo sa Canaan,
walang magiging mahirap sa inyo. At yun yung inheritance nyo. You will be blessed. And then it says in verse 10, you shall give to him freely and your heart shall not be grudging. Wag dapat mabigat sa puso mo, no? When you give to him, because for this the Lord your God will bless you in all your work and in all that you undertake. See the promise, merong blessing na naghihintay sa mga nagbe-bless. When you become generous and helpful and sympathetic and empathetic sa iyong neighbor na nangangailangan, yung legit na may pangangailangan, ha? Hindi yung umutang siya dahil sa luho niya, hindi niya mabayaran kaya siya umuutang. Hindi, baka mamaya hindi mo talaga siya tinutulungan. Pero sabi rito, no, you in all your work and in all that you undertake, sabi rito, merong blessing na nag-aantay sa iyo. You will be blessed by the Lord. So again, those are the 3 questions. And Hebrews, by the way, pahabol ko lang, no? Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unjust. Huwag po nating isipin, Lord, unfair ito. Tinulungan ko na nga inisahan pa ako, tinakbuhan pa ako. Asan ang katarungan, di ba? Pero sabi rito, no, for God is not unjust. Nakikita niya lahat ang iyong mga ginagawa. Nakikita niya lahat ang iyong pagtulong. Huwag mong kwentahin. Hindi unfair si Lord. Sabi niya, He will not overlook your work and the love that you have shown for His name, in the name, no? Hindi yung iniisip mong para maging sikat ako rito. In serving the saints as you still do. Hindi po unfair ang Panginoon. Hindi mo man mabawi dito, no, ang iyong investment. Huwag mo naman tignan na investment pagkakakitaan mo pa, no? Pero kundi tumulong ka na lang ng bukal sa iyong kalooban dahil nag-iimpok ka ng kabutihan sa langit. So that's the third question. Do I believe ultimately that I will be rewarded for this service? And lastly, I will end it with this thought, no? Kasi sinabi rito, paulit-ulit ko pong binanggit, no? Ang nais po ng Panginoon at pag sinunod niyo to, walang magiging mahirap sa inyo. Pero bakit sinabi rito sa verse 11, for there will never cease to be poor in the land. Ano ba talaga, Lord? Kasi ang sinasabi rito, hindi matatapos na meron magiging mahirap sa inyo. Kasi sabi niya doon sa verse 4, nandiyan ba yung verse 4, but there will be no poor. Alin ba talaga, Lord? Wala bang magiging mahirap sa amin? O hindi laging merong magiging mahirap sa amin? Now, yung pong verse 4, ito po yung nais ng ating Panginoon. Yung pong verse 11 ay commentary na lang. Dahil alam ng Panginoon, hindi ito masusunod. Hindi nila masusunod yung sabbatical year, patatawarin, merong papalya. Hindi po natin masusunod ang lahat ng utos ng ating Panginoon. Meron pong 2 will ang ating pong Panginoon. No? Meron po siyang 2 kalooban. Yung pong unang kalooban ay decretive will, decree, yung pong keyword. In other words, some scholars, this term is the hidden will of God, yung sovereign will ni God. In other words, pag sinabi ni Lord na mangyayari, wala pong makapagpipigil yan. Yung kanyang decretive will. Halimbawa po, sabi niya kay Adam and Eve, no? You shall eat from every fruit in the garden except in the tree of the knowledge of good and evil, for when you do, you will surely die. You will surely die, yung consequence ng kanilang kasalanan, decree po yun. Hindi po pwedeng baliin, hindi po pwedeng bawiin ng Panginoon, wala pong makakabawi yun. Yun po yung kanyang decretive will. Mangyayari po yun. No? Another example, yung si Joseph, yung kanyang mga kapatid, di ba? Ano sabi? What man meant for evil, God meant for good. Yung will ni God na magbubunga ng kabutihan nito, wala pong makakabali nun. Kahit na balasahin pa ng tao, kahit na masama yung intensyon ng kanyang mga kapatid, pero nangyari pa rin yung kabutihan dahil dinikri ni Lord, may mangyayaring kabutihan dito. So yun po yung decretive will. Kuha po natin. Pero meron din pong tinatawag na preceptive will ang ating Panginoon. Yung pong preceptive will, yun po yung nais niya para sa atin. Kaya niya binigay yung 10 Commandments. Pag inyong sinunod ang mga 10 Commandments, maliligtas lahat kayo. Pero meron po ba tayong choice na sumunod o hindi sumunod? Tama po ba?
Ilan po rito yung hindi pa nakapagsisinungaling, walang nagtaas ng kamay, dahil lahat po tayo nagsinungaling. So sa mata ng Diyos, kung tayo po ay huhusgahan ngayon, anong tawag doon sa mga nagsinungaling? Sinungaling, di ba? Meron pa bubang nakapagnakaw dito o wala pa bang nakapagnakaw dito? Wala nagtaas ng kamay kasi tayong lahat guilty na nagnakaw. Whether dinownload natin o kaya nung bata ka, kinupitan mo yung nanay mo, regardless of the amount. So anong tawag sa'yo kung ikaw ay nakapagnakaw? Magnanakaw. Hindi. Ang tawag sa'yo ay sinungaling na magnanakaw. Kasi nagsinungaling ka na, nagnakaw ka pa, di ba? So kung tayo po ay huhusgahan ng Diyos ngayon, saan tayo pupunta? Sa langit o sa impyerno? Sa impyerno, tama po kayo. Pero napaka-generous po ng Panginoon. Alam niyo po ba kung ang dami mong traffic violation, pwedeng sabihin sa iyo ng judge, pwede ka nang lumaya. Huwag kang magtaka kung may nagbayad ng traffic violation mo. Pwede sabihin sa iyo ni Lord, sige, hindi ka na pupunta sa impyerno kasi may nagbayad na mga kasalanan mo. Si Jesus po ang nagbayad. Amen? Amen. So yung pong, alright, palakpakan natin yun. That's the good news. That's the gospel. So again, balik po tayo rito. Ang nais po ng Panginoon, pag sinunod nyo lahat ito, walang magiging mahirap. Pero alam ng Panginoon, di nila masusunod. In fact, if you go to Jerusalem today, Israel, hindi po nila nasusunod yung Sabbath year. Hindi po nila nagagawa yon. Alam ng Panginoon na hindi nila masusunod. Ito yung nais ko, ito yung preceptive will ko. Mahal ko kayong lahat, sana makasama ko kayong lahat, sundin niyo yung 10 Commandments, same principle applies, pero alam ko, hindi lahat kayo makakasunod. In fact, some of you will even rebel. Kaya yung binasa ko kanina, 2 Thessalonians chapter 2, verse 10, they refuse the truth, and therefore they perish. Tinanggihan po nila. Judas, ito ang nais ko sa'yo, pero tinanggihan mo ko. Decretive will, wala akong choice, hindi mo ako binigyan ng choice, kundi tapong kita sa impyerno. Ang nais ng Panginoon ay makasama natin siyang lahat. Ang nais ng Panginoon sa atin, lahat po tayo ay maging prosperous sa ating pong buhay, pero hindi masusunod. Kaya sabi dito, doon sa previous verse, sabi niya, yan, for there will never be cease to be poor among you. In other words, sinasabi niya, hindi niyo naman masusunod. Alam ko. Pero bibigay ko pa rin sa inyo yung inyong inheritance. Same with us. The Lord desires for us to be prosperous, to be rich, pero mahirap pong sumunod, di po ba? Pero napaka-generous po ng ating Panginoon. So those are the 3 questions. Do I believe that I am a potential means to be God's blessing to somebody else? Do I believe that whatever I own, everything that I own, belongs to God, and I'm just a steward, tagapag-alaga lang? And number 3, do I believe ultimately that I will be rewarded? Those are the 3 questions. Whenever you come to that place, na bago ka tumulong ay nagdadalawang isip ka, wag na lang, Lord, baka hindi niya mabayaran. Maybe these 3 questions will help us. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sabi po rito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, by His poverty, might become rich. Another remarkable verse. Ating pong Panginoon, nandun siya sa trono niya, pwede siyang manahimik na lang dun, nandun siya sa kanyang kaharian. Pero anong ginawa niya? Tayo ba'y kamahal-mahal? Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, siya po ay naging mahirap. Paano siya naging mahirap? Naging kamukha natin siya, parang tao. And He underwent every hardship, every grief. Nabigo rin siya, umiyak din siya. Para kanino? Para sa kanyang ginawang yon, hindi na po natin kinakailangang danasin yung mga paghihirap na yon. In other words, naging substitute siya sa pagbayad sa utang natin. Siya po yung nagbayad ng lahat po ng utang natin. And I don't think this is in my verse. Yun po yung verse ni EJ kanina. So with that thought, again,
Those are the three questions that we should be asking. And let's all remember, we have a generous God. Kaya po tayo, kaya nating maging generous dahil nauna siyang naging generous sa atin. Amen? So with that thought, let me just pray for everyone. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin pong sa umagang ito. I pray, Lord God, na lagi po naming tatandaan na kaya namin maging generous dahil ikaw ang unang nagpakita ng generosity sa amin. Na binigay mo ang iyong anak para pagbayaran ang lahat ng aming mga kasalanan. Dahil diyan nakita namin yung generosity, yung compassionate heart mo, ang iyong pagmamahal. At dahil kami po ang recipient ng iyong pagmamahal, ay kakayanin namin through the power of your Holy Spirit, through your encouragement, Lord God, to be also generous, compassionate, sympathetic to others na may pangangailangan. Gamitin mo po kami, Panginoon. Gamitin mo po kami para makita po ang iyong kabaitan at katapatan. Hindi po tungkol sa amin to. Hindi po namin nais na kami po ang mag-glorify kung di kayo lamang po, Panginoon. Yan po ang aming desire in Jesus' name. Amen and amen. So with that thought, can we just, sige, palakpan natin, Panginoon. Hindi ko na po tatawagin yung music team. Before I give the prayer of benediction, siguro naman po ako hihingi ng extension ng konting oras for another story. Would you like to hear another story? No? Yung iba, ayaw na, Pastor, gutom na ako. Hindi, 2 minuto na lang, no? Meron pong isang hari sa kanyang kaharian, no? Tapos, siyempre, hari, kaharian, no? Tapos merong isang magsasaka doon sa kanyang kaharian. Ito pong magsasakang ito, talagang iniingatan niya po yung ipinagkatiwalang lupain sa kanya nung hari. And one day, ito po'y naka-harvest ng napakalaking carrot. Ang laki-laki po, carrots. Sino po mahilig sa carrots, no? O yun, parehas po tayo. Maliit lang po yung carrots, no? Pero ito, ang laki. Sabi niya, wow! Ang laki-laki nito, praise the Lord. No? Sabi niya, pero sabi niya, bibigay ko to sa aking hari. Kasi mahal ko ang hari. Mahal ko ang aking hari, bibigay ko sa kanya bilang devotion ko, bilang simbolo ng devotion ko. So ito, binigay niya doon sa hari. King, naka-harvest ako ng malaking carrot. Gusto kong ibigay sa iyo. Pwede naman niyang iuwi yun, no? Benta, di ba? Pero binigay niya kay King. Uy, salamat, sabi ng King. Nakakataba naman ang puso. Tapos paalis na po itong magsasaka, no? Si Ambo. Si Ambo na naman, no? Nandun na siya sa shack. Hindi, ito, no? Sabi niya, teka muna, Ambo. Dahil magaling kang tagapangalaga, bibigyan pa kita ng isa pang lupa. Wow, salamat, King, sabi niya, no? Tapos, meron pala dun sa isang poste, merong isang nobleman nakikinig. Sabi ng nobleman, no, sabi niya, naku, isang lupa dahil lang sa isang maliit na carrot. Teka, sabi niya. So umuwi itong nobleman, kinabukasan, ang dami niyang kabayo. Tapos kinuha niya yung isang stallion. Sabi niya, King, ito yung pinakamagandang kabayo sa aking stable. Binibigay ko sa iyo dahil natutuwa ako sa iyo, King. Tapos, thank you, sabi ng hari. So, kinikwenta niya na anong makukuha niya kaya rito, no? Pero nag-aantay siya, King, meron ka nakalimutan? Wala, sabi niya, sige, makakaalis ka na. Baka po meron. Hindi, alam ko na kung bakit ka nag-aantay, sabi ng hari. Nakita mo kasi si Ambo, binigyan ko ng malaking lupa dahil doon sa binigyan niyang carrot. Pero ako, siya binigay niya yun sa akin. Yung kabayo mo, binibigay mo yan sa sarili mo. Get the principle? He is looking for a return, like an investment. So, kanino na talaga binibigay yun? Kay King ba? O sa kanyang sarili dahil nag-aantay siya ng
reward, ng malaking reward. And I hope with that thought, ganun po yung ating magiging puso. So, again, let me just pray for everyone with eyes closed, heads bowed down. If you feel like raising your hands in the air as sign of worship and thanks sa ating pong Panginoon, may the Lord bless you, may the Lord keep you, may the Lord make His face shine on you and be gracious to you, be generous to you and bless you all the days of your life, and pour out His blessings upon blessings, nagsiksik, liglig at umaapaw, na sobra-sobra mong maranasan ang generosity ng Panginoon sa buhay mo at pagyamanin ka. Not only financially, but in every way. Tulad po ng ating verse na ikaw na magsasabi, Lord, tama na, sobra-sobra na, hindi ko na deserve. Pero salamat po, Lord, na pinagyaman mo ko para maging tulong din o maipasa ko ang tulong na sa iba na nangangailangan. Again, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa amin, naway mai-apply po namin ito sa amin pong pamumuhay. Again, wala po kaming nais, kundi ibalik lahat ng papuri, pasasalamat sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. And everyone said, Amen and Amen. Maraming salamat po. Tapos na po ang ating service. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.